Hello mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Kumusta kayong lahat? Sana ay hindi kayo binabagyo sa mga oras na ito. Samantala, dito sa amin sa Camarines Sur ay ito ang kinakalagyan ng panahon. Medyo maulan, malakas ang ulan, at halos maghapot magdamag na to, ulan na to. Bagamat na walang hangin, normal na yung hangin, yung ulan ang talagang nagpapaalala sa amin ng bagyo dito. Yun ang nagpaparamdam na totoong may bagyo. Sa ngayon kami ay signal number 1. Hindi ko alam kung napalitan yung signal, pero kayo ng umaga signal number 1 dito, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon. Yan ang mga signal number 1. So tara, tingnan natin yung imburnal dito kung ano nang nangyari, kasi madalas bumabaha ito pag malakas ang ulan eh. Tingnan natin kung ano na nangyari sa imburnal dito. Yung imburnal na ito ay karugtong nung aming dating pinaglalabahan dun sa parting ibaba, dun sa parting palooban. Nung kami mga bata pa, doon kami nagliligo, doon kami naglalaba, at may lugar din doon na doon kami kumukuha ng inumin. Yun ay mga 2 kilometro mula rito sa Rilis. So tingnan natin kung sa lakas ng ulan na yan ay napabaha niya itong ang imburnal. Kasi kadalasan dati bumabaha talaga. Ayan, may mga ilan-ilan saging na tumba na. At yung sayang yung tanim na sa kabila sayang yung tanim na palay Nako, may suwi na yung palay, mayroon ng dito bulaklak, puso. Sayang, nataon sa bagyo. Siguradong kawawa ang may-ari nun, dahil 50% nun kung makaka-recover man ay magiging ipa. Yun ay kung makaka-recover, plus yung 50% kung hindi maagapan ay mabubulok dahil nakababad sa tubig. So yan po ang mga kalbaryo na nagdaraanan ng mga magsasaka, ng mga magtatali ng palay dito sa lugar namin kapag ganito may bagyo, which is naranas din namin nung panahon ni tatay na ganyan din. Kapag tag-uhay na yung palay tapos biglang babagyuhin, kawawa talaga, nakakapaglaglag balikat, dahil alam mo na halos kalahati agad nung aanihin mo ay nawala na. So ayan mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad, sa kabilang yan may mga tubigan. Dito sa kabilang ito hindi na natubigan itong mga tubigan na ito. Tinamad na ang mga may-ari. Ito yung sa atin namin tubigan ni natatay. Wala lang yung gumagawa nito. Tinamad na ang inyong lingkod, tinamad na ang inyong ka-abroad. Kaya ito, yung laki rin ng tubig mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad. Ayan ang laki rin ng tubig dito sa maliit na imburnal. Ayan, ang laki ng tubig, ang lakas. Ang lakas din ng tubig pala.
So, try natin bumaba. Tingnan natin. Up. Madulas dito mga kabrod. Talagang pag hindi ka sanay dito hindi ka mahirap bumaba dahil sigurado gugulong ka. Ayan oh. Oh. Ang laki ng baha. Ang laki ng tubig. Ayan, kapag talagang malakas na malakas itong ulan na yan, ayun, hanggang sa ibabaw na yan. Hanggang sa ibabaw ng mga tubigan na ito, andyan yung tubig. Diyan ay galing sa sentro. Doon sa kabila. Dito lahat na tatapon yung mga tubig na galing doon sa sentro ng aming barangay. So ayan. Nung panahon na kami maliliit pa, doon kami nakatira sa may unahan na yon. Ito yung aming tinitingnan kapag may bagyo. Itong imbornal na ito. Tinitingnan namin kung gaano nakalaki yung tubig. Ayan. At sabi ko kanina na yung imbornal na ito doon kami dati naglalabas sa dinadaanan nito doon sa baba. Doon kami naglalaban noong mga panahon na hindi pa uso yung mga pigiri. Kasi ngayon kabi-kabila na yung pigiri, madumi na yung tubig na dumadaloy dito Noon wala pa halos. Ang kalaban mo lang yung mga taing kalabaw, ihi ng kalabaw, which is hindi naman gaanong toxic. So talagang yung sapa na dinadaluyan ito, yun yung pinaglalabahan namin dati. Ngayon ay bihira na naglalaba kung mayroon man, kasi yun nga madumi na. At saka madali na matuyo yung tubig ngayon. Kapag mga isang linggong walang ulan, natutuyo na agad yung tubig. Hindi tulad doon na kahit isang buwan walang ulan, malakas pa rin yung tubig. Kahit walang daloy ng ulan na nanggagaling dito sa taas. Ngayon napakadaling matuyo ng tubig. Ayan, mga layang-layang ay tuwan-tuwa na naglalaro parot parito sa ibabaw nitong baha na nagmumula dito sa Cantarilla, dito sa tabi ng release. So yun lamang updates natin mga kabrod mula dito sa aming lugar. Maraming salamat sa panonood, and ingat-ingat kung may mga lugar na bahain na doon kayo nakatira sa malapit sa mga ilog, sa mga lugar na malapit sa mga prone sa landslide, ay mag-isip-isip na kayo at try nyo nang lumikas sa mga evacuation center na designated na inyong mga barangay o mga LGUs. Maraming salamat sa panonood, and ingat po. Ingat, huwag tayo magpabasa ng ulan, huwag tayo magpatrangkaso. Salamat sa panonood, and bye-bye.